Good day mga ka-sports natin dyan. PVL Reinforced Conference, nakilala na nga natin ang mga pasok sa Final 8 kung saan maglalaban-laban nga sila sa quarterfinals at mahigpit ang labanan pagdating nga dito sapagkat kung sino nga ang unang makakapanalo ay siyang dederecho sa semifinals. Maglalaban nga ang Akari Chargers versus Farm Fresh Foxes at PLDT at Cherry Tigo naman. Signal HD Spikers susubuking talunin ang Capital One Solar Spikers at ang mahigpit na labanan na pinakakaabangan ng lahat, ang champion versus champions, ang Creamline Cool Smashers versus sa Petrogas Angels. Malaki talaga ang magaganap na event sa laban na ito at tsak punong-puno ang arena. At meron na nga mga kumakalat na prediksyon at ito ay ang mga bashers nga ng Creamline kung saan daw matatalo daw ang Creamline at didiretso raw sa semifinals ang Petrogas Angels. Kinakailangan ba talagang kabahan ang CCS sa Angels? Well, ako na magsasabi sa inyo, never na pressure ang Creamline Cool Smashers sa kanilang magaganap na laban. Ang kabahan dito ay ang Petrogas Angels. Kita naman natin noon, inabot ng 5th set ang kanilang laban. Take note wala pa dyan si Eliza Valdez, Gemma Galanza at Tots Carlos. Ngunit hirap na hirap nga ang kupunan ni Brock Van Sickle na mapataob ang Creamline Cool Smashers. Pero alam nyo, meron pasabog ang Creamline Cool Smashers na baka kayo ang kabahan at mapahiya nga dito ang mga bashers ng Creamline na nagsasabi na hindi raw sila aabante sa semifinals. Atin pag-uusapan ngayon ang mga pasabog nga ng Creamline Cool Smashers at tsak tayo matatamime dito ang mga bashers nila. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Creamline Cool Smashers, hindi sa kanila uso ang salitangang kaba. Hindi kinakabahan ang Creamline sapagkat subok at matibay na nga sila. Marami na ngang sumubok na tibagin ang Creamline Cool Smashers, ngunit lahat sila halos ay nabigo. Kitang-kita natin na gigil ang mga bashers ng Creamline at gustong-gusto talaga nila at pinapanalangin nga nila na malaglag nga sa semifinals ang Creamlines. Dito pa lang ay talagang kita natin na sobrang takot na takot ang mga bashers ng Creamline na makapasok ang CCS nga sa semifinals dahil alam nila na aabante talaga ito para sa battle for gold kapag nakapasok nga sila sa semifinals. At speaking sa kabahan, never kakabahan ang Creamline. Kayo ang kabahan dahil nananahimik lang nga ngayon si Tots Carlos at ang ating Pinom superstar Eliza Valdez. May pasabog na magaganap kapag pumasok na dyan si Tots Carlos at Eliza Valdez, dyan na kayo kabahan. So ibig sabihin hindi kayo pagbibigyan talaga ng Creamline Cool Smashers na makaabante nga kayo para sa semifinals. Kung iniisip ng karamihan dyan na ang ating Eliza Valdez at Tots Carlos ay hindi pa makapaglaro nga dahil meron itong minor injury, hello, okay na po si Tots Carlos. Si Eliza Valdez ay medyo nagpapahinga pa rin pero pwede na rin ito maglaro. Pero hindi ito ipipilit ni Coach Meneses. Ngunit si Tots Carlos ay handang-handa na nga daw di umanong sumabak. At kapag si Tots Carlos na nga ang pumasok, dyan nakabahan lahat ng mga bashers nga ng Creamline Cool Smashers ay tsak tayo matatameme na kayo kapag bumalik na nga sa loob ng courts ang ating Tots Carlos at Pinom Eliza Valdez. At kitang-kita naman natin na ang ating Creamline Cool Smashers ay hindi sila naglaglag sa laro. So ibig sabihin nga, hindi gaya ng ibang team na nagpatalo talaga para ang kanilang makatapat nga ay medyo hindi kalakasan na team. Pero ang Creamline, kita naman natin na wala talagang kinakatakutan. Kahit sino pa dyan ang kanilang makaharap ay talagang lalaban sila. Hindi nga sila nagbigay ng laro. Kitang-kita naman kasi natin na ang ibang mga
team dyan ay nilaglag nga nila ang kanilang mga play para nga ang kanilang makatapat nga sa quarterfinal ay hindi ganoon kalakasan. Pero ang Creamline, wala sa bokabularyo nila na ganyan eksena na magdrama para kung sino pa ang kanilang gustong makaharap. Dahil handang-handa naman kasi ang Creamline kahit malakas man o hindi kalakasan na team ang mapaharap nga sa kanila sa quarterfinal ay laban na laban ang Creamline Cool Smashers. Jack tayo, sila ang kakabahan, hindi ang Creamline. Dahil ang Creamline, tahimik lang yan, ngunit nagbabakulaw ang lahat ng mga players ng Creamline kapag papalapit na nga ang finale. Kaya't sa mga nagsasabi dyan na tatalunin daw ng Petrogas Angels ang nasabi nating Creamline Cool Smashers, humanda kayo sa Creamline. Ang pasabog nila sa darating nga na August 27, dyan na kayo kabahan sa Creamline Cool Smashers. Dahil eto na nga, pagbibigyan na kayo ng Creamline ng totoong laban. Kaya't sa mga pinipilit ng mga bashers dyan, nalaglag daw di umano ang Creamline, baka mamaya ay hindi na naman ninyo kayanin ang kahihiyan. Dahil alam naman natin na ang Creamline, gustong gusto nila ang ganitong mga eksena, yung mga malulupitan laban. Dito kasi nila talaga nilalabas ang kanilang malalakas na players at ang malalakas nila na itinatago-tago ngang galing ay ipapakita na. Kaya't kayo na dyan ang kabahan mga bashers dahil hindi matatalo ang Creamline ng Petrogas. Tandaan nyo yan, ang Creamline ay sobrang dami ng experience pagdating nga sa ganitong laban. Kaya't hindi talaga sila bibigay. Lahat kasi ng nasa Creamline ay wala kang tulak kabigin at lahat yan pupuntos. Makikita na talaga ninyo ang tunay na galawan ng Creamline Cool Smashers. At dahil nga dyan, tsak tayo mga fans dyan ng Creamline, papasok sila para nga sa battle for gold. Kayang-kaya yan, kahit semifinals, malalampasan nila yan. Kayo, naniniwala rin ba kayo na kayang-kaya ng Creamline? Kung naniniwala kayo, mag-comment na kayo sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, ano pang hinihintay mo? Subscribe na. Thank you so much. God bless. Good luck, Creamline.